Kaka-i-install lang nung CCTV, nabinyagan na kagad ng magnanakaw. Continuous po ang recording niya. Oo, tapos pwede nyo rin siyang ma-view. Yes po, sa cellphone po, basta may internet tsaka data yung cellphone niyo po. Kahit nasa abroad ako, Tama po, kahit nasa ibang bansa po kayo. Iniisip ko, baka mapasukin ako mamaya, ay baka masunugan ako. Yung mga ganon, so wala ka pa rin peace of mind. Magwe-wave ka lang. Mapansin mo nag-iba ang kulay. oo. Oh, naka-blue, ibig sabihin naka-lock. Pag naka-green, pwede ka na lumabas. Pag may CCTV ka na maaasahan mo, may witness ka na kagad. Yes. Sa dami ng mga nakawan, mga krimen, o mga unforeseen events sa mga businesses o mga bahay ngayon, eto talaga yung vlog na dapat mong panoorin ka, Bengay. Dahil sa vlog na to, ipapakita natin yung isa sa mga trusted installer ng mga security equipments like CCTV, mga security alarms, na pwede niyong pagkatiwalaan sa inyong mga negosyo o sa inyong mga tahanan. Sobrang halaga na talaga ng mga security system, lalo na sa panahon ngayon. So, samahan niyo kami mga ka-Best Buy sa panibagong vlog. At nandito tayo ngayon sa Valenzuela City. At ang sasamahan naman natin ngayon ay ang safety zone. Ayan, isa na rin sa pinakamatagal na security services provider dito sa Pilipinas. At mag-i-install sila ng CCTV system dito sa Fast Track Motorcycle. Ayan, eto rin, kilala rin na supplier naman pagdating sa motor parts. So alamin natin paano yung installation nila, ano ba dapat yung mga ihanda nyo kung kayo ay magpapa-install din sa inyong mga businesses o sa inyong mga tahanan. At syempre, hihingi tayo sa kanila ng idea, magkano ba ang gagastusin natin. So tapusin nyo ang buong vlog na to kasi even yung office nila sa Marikina, pupuntahan natin mamaya. Dito muna tayo sa actual installation nila. At eto nga pala si Miss Grace ng Fast Track Motorcycle. Miss Grace, bakit nandito si Safety Zone at mag-i-install sila ng CCTV? Kasi po ma'am, unang-una talagang pinagawa po ni boss is mag-install po talaga ng mga CCTV. Kasi po sa panahon ngayon, uso po yung nakawan at yung makita nyo po in and out po yung mga tao dito at sa deliveries po kailangan talaga siya dahil kailangan po na-recorded po lahat. So bakit naman sila Safety Zone yung napili nyo na provider ng mga CCTV nyo? Nirecommend din po siya nung isa po naming client. At syempre, ni-research din po namin sila at sobrang tagal na rin po pala nila sa market. Yes. Sa tingin ko rin, Miss Grace, no, ang CCTV, parang investment mo na rin Yes yan eh. po. Part na rin ng investment nyo sa inyong bahay o sa inyong Opo, negosyo. ma'am. Kasi biruin nyo, security nung place nyo at ng mga tao nyo yung Yes nakasalalay dito. No? Opo. Kasi po, yung mga nabibili po namin dati is nawawala po yung recording niya at nagkokorap po yung SD cards. Kailangan po talaga namin ng recording. Oo, minsan, di ba? Kailangan mag-review tapos Opo, wala. yes. Oh, wow. Sige, ngayon papanoorin natin yung installation ni Safety Zone ng CCTV security system dito sa Fast Track Motorcycle. So, mga kasama natin para sa vlog na ito mga ka-Best Buys ay si Sir Joe Vic. Ayan, siya yung team leader ng Safety Zone at sila yung mag-i-install dito ng mga CCTV security system. Tama ba, sir? Yes po. Okay. So, nationwide nag-i-install naman kayo, no? Yes po. Bali, ang safety zone po is from Marikina po. As of now, nandito po kami sa Valenzuela para po magkabit ng CCTV camera. Yes Paano po. ba ina-identify ng safety zone? Kayo ba o si owner ang nagsasabi na, dito mo ilagay, ganon? First of all po, ang una po magde-decide is si client po. Okay. Secondary po, kung walang idea po si client, kami na po ang magde-decide or si bossing po namin. Actually po, minsan, pag busy po yung mga technician, si amo po namin ang pupunta, mag-ocular, mag-survey ng site para po ipasa po sa amin bago i-install po. Yes po ma'am, bali si Sir Jong po is napaka maalaga sa kliyente at sa tao niya po. Okay, so hindi lang sa mga gantong shop, di ba? Even sa mga malaking buildings, kayo rin nag-i-install? Yes po, kagaya po ng mga school, hospital. Okay, so lahat ng mga contact details ng Safety Zone, isi-share natin yan sa ating description, pati yung Facebook page nila, para in case din na gusto yung magpa-quotation, magpa-visit, pwedeng-pwede. Sa ngayon po, ang gagamitin nating pang-secure ng mga wire, lalagyan po natin siya ng PVC pipe para po maiwasan yung pagkayupe, pagkaputol ng wire, lalo na po pag nasa loob ng kisame. Oh, Pwede po kasing ngat-ngatin ng daga. Uy, actually, alam mo, ganyan yung nangyari sa bahay namin. Ninat-ngat ng daga yung isang unit ng CCTV. Opo. Tapos may charge na naman sila pag ni-repair. Yes po, tama po. Pero hanggat maaari po, yung mga exposed wiring, iniiwasan po namin. Kung hanggat
walang makikita, mas maganda po. Okay, hindi lang yung present yung tinitingnan nila, yung future. Hindi namin na-foresee yun kasi wala namang kaming kaalaman. Ngayon na lang na, nginat-ngat ng daga. Yes po. Tapos nung tinawag namin, additional charge na naman. O, di ba? Sir Jovic, di ba marami namang mga nabibiling mga CCTV ngayon na pwede na sila ang mag-DIY. Bakit pa kailangan ganito yung i-install natin? Yes po ma'am, tama po yung nabanggit nyo na marami pong nabibili, lalo na po sa online. Pinagkaiba po kasi sa online, mura nga po pero wala po kayo mahabol pagdating po sa warranty. Okay. Kumbaga, mapapamura kayo sa bibilin, baka bandang huli po, mapamura rin po yung client. Ay, ganun na yun. Bali, mas recommendation po yung naka-wired na CCTV kaysa sa wireless. Si wireless po kasi is nakadepende po sa signal ng router ng internet po. Pag marami pong nakakonek kay internet, may tendency pong mag-static yung viewing ng camera, bumagal yung recording. Unlike po na naka-wired, kagaya po ng ikakabit natin, kahit 24/7 wala po kayo sa bahay, basta may kuryente po, continuous po ang recording niya po. Oo, tapos pwede nyo rin siyang ma-view. Yes po, sa cellphone po, basta may internet tsaka data yung cellphone niyo po. Kahit nasa abroad ako, Tama po, kahit nasa ibang bansa po kayo, basta may signal po. Then, dagdag ko lang din po, bali yung iba po kasi nabibili sa online, nagkukurap po. Paano po kung kailangan na kailangan nyo po yung record? Yun po ang problema ngayon sa mga nabibili sa online. Unlike na meron ka talagang supplier or mapagkukunan na mas maayos at hindi lang upon installation okay kausap, andun din po yung after sales po. yun ang mahalaga. Opo. No? Na pag meron kayo naging na-encounter na problema, kunyari hindi nagko-connect sa cellphone nyo, ang Yes bagal po. ang bagal ng recording, o yun, merong after sales. Yung iba kasi, baliwala ka na eh. Yes po. Hindi na sumasagot sa chat eh, no? After installation po, baling din yun na po makokontakt. Okay, at yun daw ang advantage ng safety zone. Yes po. Diba? Isa pa, ang napansin ko, sir, yung mga magandang klase sa online, tapos kumpara mo sa installation, halos same na lang yung amount eh. No? Yes po. Eto, may kasama pang, anong tawag nyo doon? Kumbaga, recording po, Drive? package po. Yung Oo. parang recorder niya po. May HDD na, may DVR, NVR. O di ba talaga namang napakaganda ng installation ng safety zone ng ating mga CCTV. At alam ko, marami na sa inyo yung naging interesado ngayon. Kaya ngayon, para sa vlog na to naman mga ka-Best Finds, dadali namin kayo doon sa kanilang office na pwede nyo ring pasyalan para ma-discuss sa inyo in full details kung sakasakaling magpapakabit kayo ng CCTV na kasing secure nito para sa inyong mga tahanan o para sa inyong mga businesses. So, nandito tayo ngayon sa Parang Marikina City at pupuntahan natin ang opisina ng Safety Zone. By the way, mga ka-Best Find, si Safety Zone din pala, hindi lang security system yung ini-install nila, sila rin pala ay isa sa mga top providers ng mga air conditioning unit para sa mga offices, para sa mga household. At 40% na mas mababa raw sila kaysa sa iba. O, tip lang yun kasi marami raw sa mga nagpapa-install sa kanilang company. Minsan hinahanapan na rin sila. Diba, ganun naman tayo. Kung sino na yung pinagkatiwalaan natin sa isa, tatanong na natin, baka meron na rin kayong ganito, meron na rin kayong ganun. Para bang mga one-stop shop. Okay, kaya panoorin nyo ang ating buong vlog ngayon kasi meron din pala tayong ikukwento sa inyo. Kai-install lang nung CCTV, nabinyagan na kagad ng magnanakaw. At eto na nga mga ka-Best Finds, pinakikilala ko sa inyo. Wow! Ang boss talaga ang may-ari ng Safety Zone na nag-install ng security system dun sa shop na yon sa Fast Track Motorcycle. Okay, Yes. si Boss June Maganda. Hi mga boss! Good morning sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Okay, sabi ko sa kanila, Sir June, tama ba? Provider din kayo ng mga air conditioning units. Yes, all brand. Nag-provide tayo ng all brand ng air condition. Galing mo naman. Yeah. Oo nga, kasi minsan di ba ganun, pag meron ka ng trusted supplier, tinatanong mo na rin, baka meron din kayo Yes. ganito, lalo na sa mga offices. Yes. Isa yan sa nagtulak din sa akin kung bakit tayo nag-come up ng aircon. Kasi sa mga clients ko ng security system, nagtatanong din sila, Boss Jun, baka meron ka marirecommend na nag-aircon. Kailangan din kasi namin ng provider. Oh. So, siguro noong 2025, ang daming clients ko na nagpapahanap nun. Sabi ko, teka lang, parang sa inyata to na mag-aircon din ako. Kaya nag-put up tayo ng ganito. So, all kind of aircon, pwede natin i-provide. All kind of industrial, split type, or mga ceiling cassette,
mga wall-mounted. Meron tayo yan. Ayan, floor type. wall-mounted Ang yan. ganda, Yes. wall-mounted. Wall-mounted na yan. Yan na yung bago. Di ba dati ang laki na naka-square? Yes. Yan na po yung ano Ang natin. ganda, oh. And iba't ibang brand. Yes, din, all ah. brand po tayo. Kinikerry natin all brand. So dito sila pupunta for aircon and even for the security system. Yes. Yes, dito. Okay. Pwede sa mapunta. Sir Jun, sabi ko sa kanila, kai-install lang ng CCTV, nabinyagan na kagad ng magnanakaw. Oo nga, no? Pero alam mo, Sir Jun, ang pinakamaganda doon, eto mga ka-best finds, para ma-share ko sa inyo yung naging importance ng CCTV. Pininyagan ka Buti agad. na lang, may CCTV ganun. Kasi yung mga nilalagay na CCTV, meron din eh. Mhm. Pero tinanggal nung magnanakaw. Oh. So pagpasok pa lang niya, di ba may alarm yung mga CCTV ganun? Nakita niya kagad, nag-ilaw, tinanggal niya. Another one, tinanggal niya. Dahil nga meron tayong naka-install na sa mga yung mga ceiling. ceiling, sa Oo, wall natin. nakaposition na strategically. Nakuha yung mukha niya, na-report sa police. Nice! Nakakatuwa po na malaman na meron na naman po tayo na protektahan na business, no? Yes. Nakakatuwa na malaman na sa ginagawa natin is nakakatulong talaga. Kasi yan yung isang nagtutulak, nakakatanggal ng pagod. Mm-mm. Yung tipong masabihan ka lang, Sir Jun, nyo ba yung kinabit nyo dito sa amin? Ang laking tulong, napakasarap po sa pakiramdam. Ganun, protektahan natin yung buong business owner, buong Pilipinas, kung ano man yan, no? Mapaliit, mapalaki, wala po tayong pinipili para Oo. dun sa pagsisilbi ng to protect ng business and syempre yung lives ng mga mga kabayan natin. Correct. Tapos ang ano pa nun, ang system pa nun, kunyari wala kang CCTV ganun, Mhm. yung mga ibang businesses, di ba, mag-iisip ko, sino kayong pumasok? Yes. Kinuha. Yun. Yun, lalo na kung may insurance kayong mahabol, maidedetalye nyo sa insurance nyo kung ano yung mga nanakaw sa inyo. Tama. Makiklaim Kasi mo. yun yung isang patunay. Kasi pwede naman natin sabihin na nawalan ka lang, Oo. nanikawan ka lang. Pero Yes. ano ang proof mo para i-support mo na documents doon sa Correct. pag-claim mo ng insurance? Tapos nakakatuwa mga ka-best finds kasi ang pinapadala ni Sir Jun talaga pag nag-i-install sa inyo, either yung team leader niya o siya mismo. Tama po. Meron po kasing time na hindi rin ako makapunta sa site. Ang ginagawa po natin dyan is picturean nila yung gawa. Picturean, videohan. Kasi once na meron ako nakita na hindi pa pasado sa akin, ipapa-retouch natin yun doon sa team leader natin o sa mga installer. Kasi mahirap yung nag-install ka nga, pero hindi masasatisfy, mapupulfill yung purpose kung bakit mo nilagay. Hindi tayo hindi tayo makapalagay. Saka hindi magiging sikat yung safety zone kasi words of mouth yan eh. Uy, Yes. ang ganda nung ilagay na sa aming Yes. CCTV. Tama po. Maniwala po kayo sa hindi, ma'am. Nag-stand na po yung safety zone ng 10 years mahigit. Wow. Pero wala po akong sales and marketing. Talaga? Yes. Oh, so ibig sabihin, nabuhay ka lang talaga sa isang client, sinabi sa iba. Yes. ganun. Kasi ang ano lang namin, ang mindset lang natin sa mga installer natin, mga employee natin, mga technician, na ituring nila na sa kanila yung ginagawa. Yung i-install nila. I-installan nila. Ano ba ang pakiramdam o ano ba ang dapat mong gawin? Kung sa'yo to, paano mo dapat i-install yan ng malinis, maayos, na ma-serve yung purpose. Speaking of maganda and words of mouth, even yung police na pumunta sa shop, napahanga sa CCTV. Wow! Thank you so much. Oo, Ano ba sabi yun? nung police, sabi niya, ang ganda ng CCTV na nakakabit sa inyo. Kasi una, naka-lens siya. Parang sa bangko, hindi mo maiikot, hindi ma-change ng mga masamang loob yung angulo ng CCTV. Pangalawa kanya, naka-pipe. So, hindi nila basta-basta makakat yung power Wire. ng CCTV, yung wire ng CCTV. Ay, sabi niya, ang ganda ng CCTV. Police na yun, ha? Sabi pang gano'n. Ang sarap sa pakiramdam na marinig yung mga ganun. Sabi ko, hala, pinag-aaralan ng police. Buti to, tingnan nyo sa atin. Mayroon tayong mga CCTV, may nakikita ka bang nakalawit o na wire? Oh, Parang no. props lang ang datingan. Oh. Di ba? Wala kang wire na makikita. Saan yung wire? Lang dyan, nakatago. Patuloy. Di ba po? Di ba? Parang props lang ang dating. Tingnan mo yun. Pero gumagana yan. Pero wala kang mapansin na wire. Pwede mo masira yan, pwede. Pero marirecord ka mo bago masira. Oo, tapos hindi kita yung DVR. Yeah, o nasaan? Ang So yun po, galing. so yun po. So yun na, hindi lahat ng installer pare-pareho mga ka-best friends. Yes. Ayan, take it from me kasi based sa experience. Thank you so much. Iba-iba ng installation techniques. Yes. Para po kasi sa akin, ma'am, ganito. Meron tayong tinatawag na lowest price. Meron tayong higher price. Okay. Masasabi ko, wag kayo dun sa dalawa. Lowest and highest. Doon kayo sa right price.
Di ba? galing. Oo. Sa right price. Paano yung right price? Pwedeng nasa in-between ng mababa at saka ng mataas. Pwede rin nasa taas kasi right price nga siya. Okay. Ibig sabihin, makukuha mo ba yung purpose bakit ka nagpalagay? Yung iba, nagpapalagay para lang, lalo na sa business, para to compliance. Okay. Para mabigyan sila ng permit. Oo. Pero tayo, hindi tayo basta nag-ano ng compliance. Dapat performance. Ang performance meaning, ma-serve natin yung purpose. Bakit natin nilagay yan? Yung CCTV na yan, yung camera, pwede ko ilagay yan sa taas. Pero bakit naandyan? Kasi pag nasa taas yan, makikita niya bunbunan. Pero ngayon, makikita sa atin, ay, halos eye level, kita yung mukha. Kita yung mukha. Saka ang lupit ng mga CCTV mo. Kahit nunal, nakita. Thank you so much po. I'm sure marami talagang interesado ngayon na i-secure yung mga property na hindi lang kasi property ang sinisecure mo, lives. Yes. No? Dati po, maniwala po ko sa hindi, ang akala ko security provider ako. Nung ako, habang tumatagal, nagkakaroon ako ng lalim kung ano ba nga bang siniserve ko sa tao, ano bang siniserve ko sa mga business owner. Ang binibigay ko pala, hindi security system. Ang pinoprovide ko pala, peace of mind. Yes, correct. Yeah, peace of mind. Yeah, kasi once na alam mong secure, alam mo na meron ka dyan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi kahit na anong ilagay mo dyan, hindi ka naman payapang iniisip, ay baka mapasukin ako mamaya, ay baka masunugan ako. Yung mga ganon, so wala ka pa rin peace of mind, hindi yun dapat. Ay provide natin peace of mind. Tapos dun sa iba naman na nagsasabi na, may CCTV ka nga, hindi naman nahuli yung mga kriminal sa Pilipinas. Pero ang mahalaga rito, iba kasi yung may nakakita sa wala. Yes. Diba, kunyari nangyari ang crime, huwag naman Mm. sana, madaling araw. Wala kang CCTV. So, anong gagawin mo? May Yes. witness kaya? Maghanap ka ng Mm. witness? Pero pag may CCTV ka na maaasahan mo, may witness ka na kagad. Yes. Kasi ngayon po, sa investigation, mag-i-start sila mag-investigate kung dun sa mga CCTV. Ano, Ganun sila. sana buong Pilipinas malagyan na ng CCTV ng safety zone. Tingnan po natin. Pati yung mga offices ng mga politiko. Ito ako dad. Okay. Ito, pwede yung install kahit saan, nationwide. Yes. Luzon, Visayas, Yes. Mindanao. Kahit yung mga financial institutions, nakarating tayo. Mga bangko. Yes. O, Yan. ayan mga ka-best friends. Huwag niyong isugal yung mga security niyo. Yes. Finances and lives. Yes. Kasi ngayon hindi na po kaartihan itong hindi na po kaartihan yung paglalagay ng security system. Mm-mm. Kasi ano na po siya, necessary na. Noong unang panahon kasi, mga kapitbahay mo, may pakialam sa'yo. Yes. Ay, may pumasok sa inyo. Uy, tingnan Oo. natin. Ay, wala na rin Wala na. pakialam Yes, sa'yo. kasi baka ang iniisip nila mapahamak pa sila doon. Oo. 'Di ba? Ganun ang nangyayari. Dati pag nakita, "Oy, hindi sino ka? Hindi ka alam ko hindi ka taga, Oo. bakit ang ginagawa mo diyan?" Yes, nakikialam. Nakikialam. Ngayon, parang takot na eh. 'Yun ang nakakalungkot, no? Nakakalungkot na ikaw gusto mo sanang tumulong pero mag-aalangan ka na kasi baka mapahamak. Safety. Yes. Tapos, hindi lang pala CCTV ang pwede yung makuha rito safety zone. Ultimo yung mga ganito. Uy, social, di ba? Yan, O, para saka lang makalabas ka. na-open. Yes. Ang galing, no? Hindi lang tayo about sa CCTV. Lahat ng security, communication, or about safety, meron po tayo. Meron tayong electric fence, meron tayong auto gate, meron tayong fire alarm, katulad yung biometrics. Anything about security and communications or safety, ang pag-uusapan, meron tayo niyan. Even solar, meron tayo. Even solar. Yes. Solar installation talaga. Yes. Boss, yung electric fence, safe ba yun? Okay, Paano ganito pag po yan. kunyari, ikaw umakyat? Ikaw umakyat. Ganito po yan. In history, sa electric fence, wala pang namatay. Nung nahawakan niya yung electric fence. Okay. Pero meron na namatay dahil nabagok. Umakyat sa bakod ng electric fence, nahawakan siya, nagulat, nakabitaw, bumagsak siya, o naulo, doon namatay. Pero yung electric shock, wala pa in history. Pero although mga boss, 7,500 hanggang 12,000 volts. Ito, pakalakas. Pero DC kasi siya. Okay. Meaning, pag nahawakan mo, hindi ka tatagal na. Pahigop. Oo, napahigop. Ah, ah. Patapon siya. Oh. Hindi ka tulad ng 220 natin. Pag nahawakan mo yan, Didikit ka. didikit ka. Oo. Doon naman talagang bibitaw at bibitaw ka. Ganon siya kalakas. Paano kung i-request ko? Gusto ko yung patay agad. Pwede. Kasi di ba? Yeah. Nakakainis eh. Pinaghihirapan mo yung property, tapos inaakyat bahay lang. Yes. Di Yeah. ba? Lalo Ayun, na ako paano ngayon. pwede ba yung request? Gusto ko patay agad. Pwede. Pero magkakaroon lang tayo ng waiver Waiver. siguro. Okay. Yeah, ma'am, dahil gusto mo, pwede naman. Mm-mm. Pero maho tayo. Baka ako isisi mo na
ako nag-install, kaya in-install lang ko yan, kaya nabawian ng buhay yung taong yan. Ang brutal eh. Oo. Oo. So, magkakaroon tayo ng ganun. Okay, tapos on and off din yun. Yes, meron po yan on and off. Pwede yan remote, pwede yan keypad. Ibig sabihin, pwede yan code para Okay. para ma-activate, deactivate. Pwede rin yan remote para pwede rin yan sa cellphone. Oh, Ibig pwede sabihin, sa cellphone? Meron tayong app. Ibig sabihin yung electric fence, kahit kunyari, nakalimutan mong I-on. i-on or i-key in yung password mo para mag-on. Mm-mm. Meron ka sa app, pwede mong i-on. Kahit malayo ka. Kahit malayo, as long as may internet sa location mo at may internet doon sa kung saan nakalagay yung electric fence. Okay, so parang yung CCTV rin. Yes. Ganun. Parang CCTV, kahit na andito ka, anytime, kahit nasa abroad ka, Oo, pwede mo makita. Yes. Tapos eto sir, eto tatanong ko. Eto, ano ang nagiging purpose niya sa mga establishments? Like this for example, kailangan ko pang Yes. mag-hand para ma-open. Okay. Mm. Ito, nakalagay no touch, ibig sabihin, kaya nagkaroon tayo nito dahil nung during COVID, hangga't maaari, wala tayong may social distancing pa nga eh. Mm. So, ito, magwe-wave ka lang. Mapansin mo, nag-iba ang kulay. Oo. Oh, naka-blue, ibig sabihin naka-lock. Pag naka-green, pwede ka na lumabas. So, kumbaga, kung hindi ka taga rito, kahit pero sign mo to, hindi siya mabuksan. Kasi meron tayong lock sa taas. Oh, nice. Ganun siya. Naka-sensor siya. Ay, mapapansin mo, mawalang ilaw kasi hindi siya bumukas. Tapos, pag inilock mo siya, Oh, maganda pala to kasi 'di ba, merong mga bigla na lang pumapasok Yes. na helmet, yes. hindi naka-mask na gano'n. Tama. Eh dito, pwede mo sabihin, pakitanggal muna yung Yes. helmet. Tama. Pakitanggal ang helmet. Tapos, hindi siya basta makapasok Oo, kasi otherwise, di ko bubuksan. hanggat hindi naka-enroll yung daliri niya, hindi siya makapasok manually nang siya lang. Kailangan merong magbukas na galing sa loob. Na- Ayan, okay. That's why salamin to, para kita kung sino. Maya, may dalang Armalite yan eh. Oo. Pag kita, papasukin. Oo. Yan, ganun siya. Grabe, parang siguro yung bahay niyo sobrang secure, no? Hindi Oo, naman. Siguro Eh, sapat naka-electric lang. fence ka din. By the Sapat way, lang. mga ka-best friends, hindi kayo maniniwala. Pero ganun ang concern ni Sir June sa mga buyers niya. Kasi Sir June, dati magsasaka. Yes. Grabe, no? Yeah. So, from the hirap, alam niya kung gaano kahalaga yung mga pinaghihirapan Yes, natin. tama po. Kasi hindi po madaling kitain o hindi madaling makuha kung ano man ang meron tayong mga assets ngayon. And kaya tayo ganyan dahil nagdaan po tayo from the, di ba? Maniwala ko siya, hindi, yung napanood mong interview ko, di ba? Sa nabanggit mo, napanood mo yung may interview ko. siya sa Facebook. Yeah. Yung ano ko na yon is, nagsimula talaga kami, ang buhay namin sa probinsya is farming. Farming talaga dun sa Leyte. Farming yon. And then dito ako natuloy nag-aral hanggang sa ano. Kaya alam ko yung hirap kung paano. That's why, hanggat maaari maprotektahan natin ang bawat pinaghirapan ng ating mga kababayan na negosyante. At saka po, ito na lang, advance na lang din. Kung tayo po, sino man po sa inyo, sa mga taga-subaybay ni Ma'am, kung sino man po ang may balak na magnegosyo or may kasalukuyang negosyo na ngayon, huwag po tayong magnegosyo dahil lang sa pera. Kung laging pera lang po ang dahilan kung bakit tayo magnegosyo, mapapagod. Mapapagod ka kasi perang hinahabol mo. Ano nga ba ang purpose bakit ka magnegosyo? At ano ang purpose ng negosyo mo? Doon ka mag-focus sa purpose, doon sa value. Huwag doon sa pera. Pera is, kumbaga, kusang lalapit yan kapag nasi-serve mo yung purpose. So, ayan mga ka-best finds ha. I hope marami kayo natunan sa amin ni Sir June Maganda ng Safety Zone. Lalo na sa panahon ngayon na huwag nating isugal yung security ng ating mga pinaghihirapan. Property man yan o yung ating mga mahal sa buhay, lalo na yung buhay Yes. natin. Yun po, sa mga gusto pong mag-inquire, message nyo lang po kami sa nakalink dito sa baba na information, emails, or number para mabigyan po namin kayo ng pre-ocular survey doon sa mga gusto nyong palagyan ng mga property po ninyo. Okay. So, banggitin mo rin yung aircon mo. Ayun, meron po tayong mga security system. Like sabi ko nga kanina, hindi lang tayo concentrate doon sa CCTV. Meron po tayong fire alarm, electric fence, biometrics, Wi-Fi, auto gate, anything about security and safety. Meron po tayo yan. And syempre, yan yung mother business ko. Meron din po tayong aircon services. Nag-install po tayo, nag-maintenance tayo, and nag-cleaning. No? Makakokontak niyo po kami din. Same doon sa link dito sa baba. And maniwala po kayo sa hindi. Meron din po tayong ACOM na skincare. Grabe naman yan. Yes!
Lahat na kasi ang ano ko sa pagbi-business, like sabi ko nga, hindi po ako baka isipin nyo na pera. Hindi po yun ang purpose bakit ako nagtapo ng iba-ibang business. Ang pinaka-purpose ko dyan is makatulong po kung sino yung mga tao nasa paligid ko. Mabigyan sila ng opportunity na magkaroon din ng another income. Kasi pwede naman ako hindi na magnegosyo eh. Hindi, di ba? Hindi naman sa pagmamalaki. Pero, ano ang magiging purpose natin dito sa Ano mundo? magiging silbi mo sa Ano mundo? magiging silbi natin yung sarili mo lang? Kailangan po natin makapag-provide ng mga another opportunity and hanggat maaari makapag-iwan po tayo ng legacy. Lahat ho tayo dito sa mundo lilisan. No? Ang tanong, ano ang iyong iiwan na legacy? Paglisan mo sa mundo. Anong masasabi ng mga kaibigan, kamag-anak mo, mga kapamilya mo kapag nawala? Hopefully, nakapagbigay po kami ni Ma'am ng value. Sa mga taga-subaybay po ni Ma'am, thank you so much. Maraming salamat po. Pagpatuloy niyo po ang pagsubaybay kay Ma'am. No? Kasi mas marami siyang naabot din. Mas marami mga message na mga ano niya, na mga ginagawa niya, ma-spread po natin sa buong Pilipinas. At makatulong din. Yes. Yun naman talaga yung gusto ko, makatulong sa iba. No? Yeah. Okay. Thank you very much for watching our vlog, mga ka-Best Buys. Please don't forget to like and share. Ayan, lalo na sa mga naghahanap ng security system na talaga namang reliable. Hindi kayo mapapahiya at hindi kayo manghihinaya. Thank you so much. Okay? And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds tayo katulad ng safety zone. Comment na rin anong hinahanap yung security system kasi even yung mga Bolt na pang Rolex, meron sila dito. Okay, and we'll see you again next vlog, ka-Best Finds. God bless po. Bye!